Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay araw ng Lunes sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Panibagong simula ang muli ibinibigay ng Diyos sa atin upang sikapin na siya ay sundan, mahalin, paglingkuran. At napakaganda ng narinig natin ngayon sa ating ebanghelyo. Ito ay pagpapatuloy sa pagninilay sa naging mga pagbasa kahapon tungkol sa mabuting pastol. At ngayon, nagkakaroon ng paghahambing sa pagitan ng isang upahan at sa pagitan ng isang tunay na pastol. Sinasabi sa ebanghelyo, ang upahan walang malasakit sa kanyang tupa. Dahil sa ay inuupahan lamang at binabayaran, ginagawa niya ang mga bagay na ginagawa niya dahil siya'y binabayaran. Inuupahan. Sabi nga, trabaho lang, walang personalan. Napakahirap kapag ang isang pastol ay gumagawa lamang dahil sa sweldo, dahil sa siya'y binabayaran. Napakahirap kapag ang isang pastol ay gumagawa lamang para sa kanyang sarili, para sa ay kumita, para sa ay magkaroon ng trabaho. Napakahirap kapag ang isang pastol, pera lamang ang iniisip. Sarili lamang ang iniisip. At mayroong ganitong uri ng pastol sa ating lipunan, maging sa ating simbahan. Gumagawa para sa pera. Naglilingkod para sa pera. Sinasabing nagbibigay ng sarili bilang lingkod, pero sa katotohanan, nagnanakaw sa pera ng bayan. Upahan, bayaran. Kapag nasa alanganin at nasa matinding sitwasyon ang kanyang nasasakupan, tumatakas, umiiwas, lumalayo, nagtatago, na para bang wala akong kinalaman diyan, wala akong pakialam diyan. Para sa isang bayaran na lingkod, siya ay naririyan dahil kailangan niyang kumita. Napakahirap, mga kapatid, kapag ang ating pinuno o ang ating lingkod ay yung tinatawag na bayaran. Sapagkat katulad ng sinasabi sa ebanghelyo, wala siyang malasakit sa kanyang kawan. Kahit na ano ang mangyari, wala siyang pakialam. Puro sarili ang kanyang iniisip at wala ng iba. Si Jesus, ang ating mabuting pastol, huwaran, modelo ng tunay na paglilingkod. Kinakalimutan niya ang lahat ng tungkol sa kanyang sarili upang bigyang importansya ang kanyang kawan. Wala siyang ibang ninanais na mangyari kung hindi ang kanyang kawan ay mapag-isa, kung papaanong siya lamang ang nag-iisang pastol. Sabi nga sa ebanghelyo, sa gayon magiging isa ang kawan at isa ang pastol. At kung meron mang napapahiwalay o napapalayo, bilang mabuting pastol, gagawa ng paraan si Jesus para ang mga napahiwalay ay hanapin at kapag natagpuan
ay masayang papasanin sa kanyang balikat at ibabalik sa kawan. Ang pangarap at misyon ng mabuting pastol ay pag-isahin ang lahat patungo sa Ama. Kaya kung dito sa misyon na ito ay hindi tayo nakikiisa, hindi tayo umaayon sa misyon ni Jesus na mabuting pastol. Kaya magkaisa nawa tayo sa ating pagsisikap na sumunod at maglingkod kay Jesus, ang ating mabuting pastol. At hingin natin sa Diyos ang biyaya na matularan natin ang kanyang halimbawa. Amen.